Kaya po kayo yumayaman ng todo dahil sinasangkalan ninyo yung safety ng inyong mga pasahero sa ngalan ng kita. Nakita nyo sa video, walang mga life jacket. Tapos ipagdidiinan ng kumpanya ninyo na compliant kayo. Hindi man lang ho tayo nagkaroon ng hiya sa mga pasahero. Buhay at kamatayan pinag-uusapan natin dito. Ano po yung average operational age nitong mga barko na to? I am not technical, sir, so I am not familiar with Kayo the po yung average spokesperson ng kumpanya. Dapat alam nyo yan, ma'am. Gaano po kadalas ang check-up, maintenance ng mga barko nyo? Palagi naman po nagkakaroon. Gaano po yung palagi? From time to time. Ano po yung meron. time to time, ma'am? Operationally, there are schedules. Kada almost monthly, ginagawa po yan. Monthly. So, nag-iiba-iba. Monthly, quarterly, semestral, yearly. I will have to check again. Ang hirap naman po. Masasabi nyo po ba na yung mga barko ng Allison, seaworthy, safe for voyage, for commercial operation? Of course, sir. Masasabi nyo, syempre, kumpanya nyo ho yun, sasabihin nyo talaga. Hindi po. At nakadaan po kami sa compliance Yan. processes. Okay po, so compliant. Bakit po since 2019, yung kumpanya ninyo nasangkot sa 32 incidents? Kasama na dyan yung sinabi nung DOTR at yung MV Lady Mary Joy 3 nung 2023. 31 ang namatay. Bakit kung ganito nakadalas yung mga insidenteng kinasasangkutan itong kumpanyang to, bakit ngayon lang nasuspende operation ho nila? There was already a suspension made in Mary Joy. I'm not privy on the earlier on incident, sir. Bakit pa rin pinapayagang maglayag yung ganyang kumpanya? Nasangkater ba yung mga insidenteng kinasasangkutan? I agree with you that kailangan na po siguro i-suspend. Systemic na po yung nangyari ngayon. Ang pinupunto ko lang naman ho, kung hindi nangyari itong insidenteng to, yung Allison na yan, tuloy-tuloy pa rin na makakapaglayag. Sasabihin ngayon ng Allison, our ships are seaworthy, safe for voyage. Andyan ho mga biktima ho. Tapos sasabihin nyo, safe for voyage. According sa survey report, sir, the vessel is seaworthy. Seaworthy. Ilang beses na nagre-reklamo. Sinusumbong yung itsura, quality ng mga barko. Marina, walang ginagawa. Kayo sinasabi nyo, okay naman, seaworthy. Pag kayo sumakay dun sa barkong yon, sasabihin nyo, seaworthy? Nanggagaling yung punto de vista namin sa mga ordinaryong Pilipino, mga manggagawa na sumasakay dyan sa mga barko ng Allison. Paano nyo tinitiyak ho yung safety procedures dyan ho sa mga lumalayag na mga barko? Biruin nyo, nakalak pa mismo. Tapos sira-sira yung mga life jacket. Pero nakita nyo sa video, walang mga life jacket. Tapos ipagdidiinan nyo dito ng kumpanya ninyo na compliant kayo. Hindi man lang ho tayo nagkaroon ng hiya sa mga pasahero. Walang life jacket, may bata, may baby na namatay. So how could you say that your company is compliant? Kaya kami nagagalit kasi harap-harapan, ito po mga biktima nandito. Sila mismo, lived experience, traumatic for them. Tapos ganito maririnig natin dito. Alam nyo, yung mga kagaya nyo po na mga malalaking negosyo, kaya po kayo yumayaman ng todo dahil sinasangkalan ninyo yung safety ng inyong mga pasahero sa ngalan ng kita. Di bali ng kumita, yung mga pasahero ninyo, bahala na kayo pag nagkaroon ng aksidente dyan. Ayaw nyo tanggapin yung ganitong sinasabi, tas sasabihin nyo, laging galit ang mga manggagawa. Magagalit talaga kasi buhay at kamatayan pinag-uusapan natin dito. Baka next year, ganito na naman aasahan eh. May masasangkot na naman na isang barko, maririnig na naman natin sa mga ahensya ng gobyerno na ginagawa natin lahat ng pupwede nating magawa, pero paulit-ulit na problema na lang yung mga experience natin. Sana nawa sa ating mga negosyante, especially po sa industriya ninyo, nawa iisipin natin ang safety ng ating mga pasahero. A few moments later. Ganito yan. Manood ka ng video, like the video, i-follow mo na rin